Pain Assault. Nang mabalitaan ni Naruto ang pagkamatay ni Jiraiya, sinabi niya sa kanyang anak na si Gamakichi na tumahimik at hayaang si Fukusako ang magpaliwanag sa nangyari kay Jiraiya. Sina Gamabunta, kasama sina Gamakichi, Gamakin, Gamahero, Fukusako, at Naruto ay kalaunan ay tinawag sa kunuhan ni Shima upang tumulong sa pakikipaglaban kay Pain. Nakipaglaban sila sa iba't ibang hayop na ipinatawag ng Animal Path, kung saan pinatahimik ni Gamabunta ang malaking aso matapos siyang mapunta sa ibabaw nito. Nang gamitin ni Naruto ang kanyang Wind Release Resen Shuriken, nagsimula siyang maubusan ng Sage Chakra ngunit gusto pa rin niyang maalis ang isa pang Pain. Nakita na ang tatlong palaka ay pinipigilan ng ibang hayop, nilunok ni Gamabunta si Naruto at ang Animal Path upang matera ito ni Naruto sa puwet ng walang sagabal mula sa ibang Pains, habang pinipigilan ni Gamabunta ang natitirang Pains. Matapos niyang iluwa si Naruto at ang Animal Path, nawala ang ibang hinay-upak, ngunit naubusan din si Naruto ng Sage Chakra. Sa panahong ito, nakita ng Diva Path ang pagkakataon na umatake at iniiwasan pa nga ang pag-atake ni Gamabunta gamit ang kanyang tanto, na lumapit kay Naruto. Habang nakikipaglaban si Naruto sa Diva Path, sinabi ni Gamabunta kay Naruto na lumayo dahil siya mismo ang aatake, pero sinabi sa kanya ni Naruto ang pareho dahil papasok siya ulit sa Sage Mode at magpapakawala ng Resen Shuriken. Kahit na umatake pa rin si Gamabunta, iniiwasan ulit ng Diva Path ang kanyang pag-atake. Matapos patayin ni Naruto ang Naraka Path, tuluyan nang nakabawi ang Diva Path sa kakayahang manipulahin ang grabidad at itinulak palayo ang umaataking si Naruto. Si Gamabunta at ang dalawa pang palaka ay nagpatuloy sa pag-atake kay Pain gamit ang kanilang mga armas, ngunit madali niya itong iniiwasan. Sinubukan ulit ng tatlong palaka na atakihin si Pain, ngunit lumitaw siya sa gitna ng tatlo at ginamit ang kanyang Shinra Tensei upang palayasin silang lahat palabas ng Konoha. Habang nakahiga siya sa kagubatan, sinabi niya na parang nabali ang lahat ng kanyang mga butotoy. Nakita kalaunan si Gamabunta na tila walang malay sa daan patungo sa kunuhan ni Neji gamit ang kanyang Byakugan, na tinukoy si Gamabunta bilang isa sa mga palaka ni Jiraiya. Sinabi niya sa Team Guy na inatake ni Pain ang kunuhan nang lapitan nila siya, at pagkatapos ay bumalik si Gamabunta sa Mount Miyoboko. Doon siya nabalot ng mga benda sa buong itaas na bahagi ng katawan at mga braso at nakaupo kasama ang Great Toad Sage, na gumamit ng teleskopyo upang panuurin ang resulta ng labanan kay Pain, at ang pag-uusap ni Naruto at ng tunay na Pain. Sinagato, na pagkatapos ay ginagamit ang natitirang kapangyarihan, kapalit naman ang pagsasakripisyo sa sariling buhay, upang buhayin ang mga taong pinatay niya sa panahon ng pagsalakay. Nang sabihin ng Great Toad Sage na tapos na, tinanong ni Gamabunta kung ano ang nangyayari, at sinabi sa kanya ng Great Toad Sage na ang nangyari ay nahulaan na, bagaman ang anak sa Pro PC ay parehong mga estudyante ni Jiraiya. Sinabi ng Great Toad Sage na lahat ay nakatakda na nang magpasyang huwag sumuko si Jiraiya, at ang unang aklat na isinulat niya talaga ang susi sa pagbabago ng mundo. Salamat sa panonood, magpatuloy sa kasunod na bahagi.